So, good day, students. So, ito yung continuation ng ating lecture kanina. So, nakikita ninyo, ito na yung mga dimensions na ginawa ko. But then, paano ko nagawang maayos yung arrows? So, ang pupuntahan nyo lang is, if you see, no, kailangan lang din natin to i-adjust by going sa annotate, then punta ka dito sa dimension, and then modify. Yan, then modify. Tapos pagka modify, you can choose your arrowheads. Ayan, tapos you can modify or choose the arrow size. And also, pwede ka din pumunta dito sa Phaetex, primary units, then yung precision. So, pinili ko 0.0. Then, alternate units, etc. Then, close, okay na lang yan. So, eto, ayusin natin. Piliin natin tong dimension. Ayan. Then, yan yung, syempre, mali yung pagkakalagay ko. So, punta lang ako dun sa dimension, then angular, or radius pala. Then, click kung saan mo gustong lagyan ng dimension, then yan. So, dimensions lang, then syempre maliit, 'di ba? Maliit yung text. Kailangan lang natin siya i-adjust. Okay, click mo lang ulit to, then punta ka sa by layer, then double click para ma-adjust natin itong yung text size. So, ginawa ko siyang 3. Okay? And you can actually match the layer. However, parang hindi gumagana yung match layers ko. So, try ko lang. Ayan. Dapat kasi magmamatch siya. Okay? Baka mali lang yung pagkakapindot ko. But then, you can match the layer. Kung gusto mo na parehas yung layer mo doon sa isa, dahil hindi siya nagkakamatch, so pwede mong gawin yun. Okay? Yan yung pagkakamatch. So, ito, meron naman tong another dimension, pero hindi talaga nagmatch. So, ang pinakamadali lang dyan is, katulad ng ginawa kanina, go ka lang sa layer natin, then click dimensions, then adjust, gawin lang natin 3, yan. Okay, good. Then, meron pang isa na hindi ko pa ata nalalagyan ng dimension. I think okay na to. So, by the way, you can actually edit this, but this time hindi ko siya ma-edit, pero pagka ginamit mo yung mtext, ma-edit mo siya. So, ilalagay mo na lang 4 times the radius of 5.0 para it indicates na yung kada corner na yan, parehas lang sila ng radius. So, etong part na to, hindi ko pa nalalagyan. Lagyan lang natin. Ayan. Same lang na ginawa natin. Ginawa ko. Ayan, medyo lumabo lang. Okay, so ito, hindi ko pa nalalagyan. Lagyan din natin to ng radius. So, make sure na lalagyan mo lahat ng dimension. So, sa pagda-dimension natin dito sa AutoCAD, importante po ang dimensioning. So, importante yan. Kailangan lahat malalagyan mo. Pero kung same lang naman, katulad nitong, di ba, yung same lang naman, kahit isa lang for all. So, ito, copy lang natin. Then, i-move na lang natin to dito. So, pagka-copy, move, then make sure, siguro i-ortho mo, maganda kung i-ortho. 'Di ba? Para, parehas. So, tatanggalin ko lang tong lahat ng mga lines. Okay? Yung mga dimension lines natin, yung mga dimensionings, yan. Kasi, ang next na gagawin natin is, paano kapag i-hatch ko. Okay? So, punta ka lang dito sa draw, then click the hatch. Sige, pipiliin ko itong gradients. So, you can select colors. So, sa akin gusto ko yung orange. So, doon lang sa mga closed
closed ka makakapaglagay ng mga hatches. At hindi ka makakapaglagay sa hatch kung kahit konti lang na openings, hindi yan mailalagay. Okay? Kaya kailangan, ang gagawin mo is to select doon ka sa mga closed. So, yan lang naman yung gagawin mo. Okay? Then, next mo is, pag nag-hatch ka, select, pinpoint mo dyan kung alin dyan yung ang gusto mong lagyan ng hatches. Okay. So, nalagyan na natin ng hatches. Lahat ng yan. Okay. So, since nalagyan na natin ng hatches, ang next step na gagawin natin is i-layout natin to. Okay? So, sa pag-layout, I will create another video for this layouting. Okay? And the presentations of kung paano nyo igagawin yung activity ninyo at i-layout ninyo at kung paano nyo siya ipapasa.